Iba-ibang balita ang mabilis na kumalat sa buong bayan ukol sa naganap na pangyayari sa pagitan ni na Padre Damaso at Ibarra. Ang mga matatanda na naghihintay sa pagdating ng Kapitan General ay iba naman ang palapalagay. Mahirap sisihin ang sino man dahil sa hindi natin alam kung sino ang may sala, ngunit kung nakapagtimpi lamang si Ibarra, sanay. Ang naganap ay kabaligtaran. Si Padre Damaso ang nag-iisip bata at si Ibarra naman ang nag-iisip matanda. Ang wika ninyo'y walang umawat maliban sa dalagang anak ni Kapitan Tiago. Iyan ang higit na makasasama sa binata. Hindi siya mapapatawad dahil sa takot sa kanya. Ang mga babae ay may kani-kanya ring kuro-kuro. Sa ilalim ng isang tolda sa liwasan ng bayan, ay alamin naman natin ang usap-usapan ng mga taong bukid. Sa nangyaring ito ay hindi na matutuloy ang pagkatayo ng paaralan. Sino nagbalita na tayo hindi na magkakaroon ng paaralan? Ako ang nagbabalita sa inyo, sapagkat si Ginoong Crisostomo Ibarra ay tinawag na pilibustero ng mga paring puti. Wala nang paaralan. Si Maria Clara ay laging umiiyak at hindi inaalintana ang ginagawang pag-aliw ng kanyang tiya at ni Andeng. Nadagdag pa sa kanyang sama ng loob ang pagbabawal ng kanyang amang makipag-usap kay Ibarra habang hindi pa ito inaalisan ng ekskomunyon ng mga praile. Huwag kang umiyak. Aalisin din ng ekskomunyon. Si Padre Damaso hindi naman namatay. Nawalan lamang ng malay tao. Tumigil ka nga naman. Gagawa ko ng paraan upang magkausap kayo. Dumating si Kapitan Tiago na malungkot at basang-basa ng pawis. Ano bang nangyari? Diyos ko, magsalita ka! Ano pa? Kundi ang aking kinatatakot. Ang kasunduan ng pag-iisang dibdib ni na Ibarra at Maria Clara ay pinasasara ni Padre Damaso. At kung hindi ay mapaparusahan ako, hindi lamang dito, kundi pati sa kabilang buhay. Pinagwikaan din ako ni Padre Sibila ng ganyan. Ipinagtapat ko sa kanila na ako ay may utang kay Ibarra na 50,000 piso. Ngunit alin daw ba ang mahalaga sa akin? 50,000, ubuhay ko't kaluluwa. Napalakas ang hikbi ni Maria. Anak ko, huwag kang umiyak. Ang iyong ina kaya lang umiiyak ay kung naglilihi. Hayaan mo, si Padre Damaso ay may sinabi sa akin ang kanyang kamag-anak na binatay dumating mula sa Espanya at ito'y inihahanda na maging katipan mo. Magkukukol ka sa kanya ng ibang katipan? Akala mo ba'y magagawa ng anak mo yan na para lamang nagpalit ang damit? Ganyan din ang nasa loob ko. Mayaman si Crisostomo Ibarra samantalang ang mga Kastila nagpapakasal lamang sa ating mga Pilipino dahil sa salapi. Ngunit wala akong magagawa. Ako'y kanilang titikisin at binantaan pa nila ako ng isa pang ekskomunyon. Nagulo ang buong bayan nang dumating ang Kapitan General ng Kapuluan, si Maria Clara, na di nababahala sa kaguluhang ito ay tumakbo na lamang sa kanyang silid at doon ay nagtago. Kanyang ibinaing ang kasawian sa kamahal-mahalang Birheng Maria. Ina! Nagtungo si Tia Isabel sa silid ni Maria Clara sapagkat ang Kapitan General ay nagpasabing ibig siyang makausap. Ipakisabi na lang po ninyong ako'y may sakit. Marahil ay patutugtugin ako ng piano at paaawitin pa. Nakapangako ng iyong ama. Ibig mo ba siyang mapahiya? Dahan-dahang tumayo si Maria Clara at nagsimula ng mag-ayos. Sa labas ng bulwagan ay may ilang Kastila, mga militar, mga taong may matataas na katungkulan sa bayan, mga praile, maliban kay Padre Damaso na naghihintay upang sila'y makapagbigay galang sa Kapitan General. Unang pumasok si Padre Sibila na sinundan ni Padre Salvi, Padre Martin at iba pang mga praile.